Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ruben. Taong 2000, Zamboanga. Bukod sa pagsasaka, kabuhayan ng pamilya ni Ruben ang pag-aalaga ng pato. Malakas ang negosyo dahil nakahanap ng buyer si Tatay Pilo na nagmula sa Cebu at Davao. Ito ngayon ang pinakamarami nilang alaga. Pinapalago para sa mas malaking kita. Dalawang klase ang meron, puti at yung may itim na balahibo. Ang puti ay diretsyo sa katayan at ang itim naman ang pinagkukunan ng itlog. Magmula nang simulan ang negosyong ito, hindi lang utang sa labas ang nabayaran, nairaos ang pamilya sa kahirapan. Marahil napapaisip kayo kung saan at bakit pinasok ang negosyong ito. Sumasideline bilang kargador ng balot itong si Tatay Pilo noon. May nakasalamuhang ermitanyo. Simpleng kwentuhan ng una, pero nauwi sa seryosong usapan. Sinubok ang kaalaman ng matanda. Hindi inasahan na aabot sa puntong tuturuan ng paraan upang magkaroon ng tangan. Dito nagsimulang mag-alaga ng pato. Ilang taon din ang inintay bago matagpuan ang itlog na magbabago ng buhay. Ang itlog na naging mutya. Ito rin ang isa sa dahilan ng swerteng tinatamasa sa kasalukuyan. Aba, tignan mo nga naman. Mukhang napakarami ng ani ngayon Halos mapuno ang sasakyan ni Paring Badong. Ruben, sama mo si Pare sa pag-deliver ng balot doon sa kabilang bayan. Wika ni Tatay Pilo habang inaayos ang hindi mabilang na tray ng balot. Naikarga na lahat sa pick-up ni Paring Badong. Hindi po ba kayo sasama? Nung nakaraan po kasi ikaw yung hinahanap ni Aling Pipay. Ilang beses na rin yun May mahalaga daw siyang sasabihin sa inyo. Kapag itatanong ko naman, mas maganda daw na kayong dalaway mag-usap Ganun ba? Kung magkikita kayo ngayon, sabihin mo na lang na baka sa susunod magkakausap na kami. Alam mo naman na maraming gawain dito sa atin O siya, ikaw nang bahala Kapag tumawad ang mga suke, pagbigyan mo. Pero wag mong babaan ng sobra ang presyo. Sa kalagitnaan ng biyahe, hindi maiwasan na isingit sa usapan ang tungkol sa ama. Si Paring Badong ang nagsimula. Sinabayan na lamang ni Ruben. Kahit siya man gustong malaman ang nangyayari. Hindi naman sa nangingialam pero nagtataka ako sa tatay mo. May araw na parang hindi siya ang kausap ko. Mula pagkabata magkakilala na kami kaya kahit papano, alam ko ang amoy at kilos ni Pilo. Pero may pagkakataon talaga na pakiramdam ko hindi siya yun Kumbaga, sa kanyang pisikal na anyo pero yung kaluluwa hindi. Alam mo yun, parang sinasapian. Akala ko ako lang ang nakakapansin. May mga gabi po kasi na bigla siyang aalis tapos pagbalik ibang tao na. Kapag ganun, natatakot po talaga ako. May kapatid pa naman akong maliit. Si nanay naman, hindi pa nakakabalik. Nag-away ba sila? Taon na ang lumipas magmula nung nagpaalam ang nanay mo Ang sabi magbabakasyon lang. Sobrang haba naman ata. Hindi ko po alam Baka uuwi po siya. Manong! Diniinan ni Paring Badong ang paa sa preno. Parehong nagmamadaling lumabas. Sa takot na sumabog ang sasakyan. Malakas ang salpok nito sa puno. Ang malala pa. Nagtataka sila dahil walang makitang tao kahit saan. Malinaw na malinaw, may biglang sumulpot kaya napilitang kabigin ang manibela. Teka, sandali, nasa na? Mag-ina yun, hindi ba? May nanay tapos bata. Nasaan na yung mga yun? Sinuri ni Ruben ang kalsada, ang tabi, damuhan, pero walang magilap.
Kahit patak ng duguman ay wala. Sumalpok ang bata na unang nasagasaan. Nabasag pa ang windshield ng sasakyan bago ito bumangga sa puno. Manong, hindi naman tayo namamalikmata, no? May nabangga tayong tao. Pero bakit wala tayong makita? Aba malay ko, naguguluhan din ako eh. Nagmamaneho ko tapos may biglang sumulpot. Malinaw pa nga na babae tapos may bata pa, di ba? Kahit yung mukha na alala ko, ano ba nangyayari? Inulit nila ang pagsuri sa lugar. Nang wala pa ring mahanap, binalingan ang sasakyan. Dismayado dahil nabasag lahat ng itlog. Matapos maayos ang makina, pinaandar at bumalik ng tahanan. Pinaliwanag sa ama ang nangyari. Matapos mapakinggan, nagulat sa sinabi nito. Nagpaparamdam na naman ng mag-ina. Sa ngayon, wag muna kayong umalis ng bahay. Lalong-lalo na, wag kayong pupunta sa mapunong lugar. Sa kalsada nyo mismo nakita, no? Sinira pa ang sasakyan at tinakot kayo. Panahon na siguro para gamitin ko uli ang mutya. Talagang hindi pa sila nadala, ano? Pues, sisiguraduhin kong matuturuan ng tamang leksyon sa pagkakataong ito ang mga yan. Teka, sino po ba sila? Bakit parang iba na po to? Mga aswang, mga layog, kaanak sila ni Mang Kristoto, yung ermitanyo na nakilala ko. Dapat nga, patay na mga yun kaso masyadong madulas eh. Napakahirap tugisin. Minsan akong inutusan ni Mang Kristosto pero hindi ako nagtagumpay. Ngayon, baka ito na ang tamang oras para matugis sila ng tuluyan. Nagkatinginan sina paring Badong at Ruben. Parehong hindi maintindihan ang sinasabi ni Tatay Pilo. Gayunpaman tumango na lamang sila. Nang sumunod na oras, natagpuan ang ama na naghahanda. Dinadasalan ang mutya at punyal, nayari sa tanso ang talim. Binali ng buntot pagi ang hawakan. Sa nakita, may ideya na ang binata kung gaano kaseryoso ang usapin. Pagsapit ng gabi, nagpaalam ito na aalis. Tutugisin ang mag-ina. Naiwan sa bahay si Ruben, ang nakababatang kapatid, at si paring Badong na nakatira sa kanila. Lumipas ang oras. Hindi pa ito bumabalik, kaya nagpa siya na hindi na lamang hintayin. Patulog na sana nang marinig ang ingay sa labas. Pagkasilip, nakatayo sa hindi kalayuan ang ama. Nakatindig lang. Kung hindi tinawag ay hindi rin haharap. May problema po ba? This oras na po pumasok na po kayo. Tay? Tay, naririnig niyo po ba ako? Kinutuban si Ruben sa inasta ng ama. Dali-daling tinawag si paring Badong. Dalawa sila na naalerto. Sinusundan ng tingin si Tatay Pilo. Maya-maya pa, naging kampante rin sila dahil normal na ang kilos nito. Ngumiting lumapit, pinakalma ang lahat. Kayo naman masyadong may pinapakiramdaman lang ako kaya hindi kagad sumagot. Sa galaw nyo, parang tatagain nyo pa ako. Naninigurado lang po, Tay. Akala kasi namin, nilalang na ginaya po yung itsura ninyo. Mas mabuti na pong handa kaysa madali kami. Nako. Huwag na kayo masyado mag-isip. Bumalik na kayo sa pagtulog. Hindi pa ako magpapahinga dahil may gagawin pa. Tumalima sila sa utos ni Tatay Pilo. Kanya-kanyang pasok ng kwarto. Subalit na natiling gising si Ruben. Normal man ang kilos ng ama. Hindi pa rin siya mapakali. Sinilip ito sa kabilang kwarto. Karap nito ang altar, kasalukuyang nagdarasal.
Sinuring mabuti ang paligid. Nang masigurado ng binata na walang kahinahinala, bumalik na ng silid. Ilang sandali matapos makaidlip, binulabog ng ingay. Kinutuban kaagad dahil minsan nang nakaengkwentro ng nilalang na may ganitong tunog. Hinablot mula sa ilalim ng higaan ng patalim. Si Paring Badong ang pinuntahan. Magkatabi lang kasi ang kwarto. Dalawa sila na nakikiramdam sa silid. Nagtataka dahil wala namang senyales na lumabas at nasa lamesa lang din ang kagamitan. Gayunpaman hindi to hadlang para atrasan ang nilalang. Mula sa siwang ng bintana, tanaw sa puno ang aswang na kung tawagin ay layog. Ito ay uri ng aswang na may mga pakpak. Wala itong pinipili, sanggol man o matanda. Kaso nga lang, sa puntong ito dalawa ang nakikita nila Ruben. Ang isa ay malaki, samantalang ang isa ay mas maliit ng kaunti. Bukod sa paglika ng nakakakilabot na ingay at pagaspas ng pakpak, wala na itong ginawa. Sandali, hindi ba tatay mo yan? Paano siya nakalabas? Makakandado sa loob ang pintuan ah. Wala namang ibang daanan. Nasunda ng tingin ni Ruben ang tinuro ng matanda. Laking gulat dahil natanaw ang ama. Nagtatago sa damuhan. Tinatansya ang galaw para sugurin ang aswang. Ngunit ang pinagtataka nila, ang suot ng tatay, ito ang suot niya ng unang umalis. Pero nang umuwi ito ng tahanan kanina ay nagpalit ng kasuotan. May kalayuan man, malinaw sa itsura nito na galing pa sa lakad. Napabuntong hininga ang binata para pakalmay ng isipan. Hindi nagtagal. Sinugod ng ama ang nilalang. Kanya-kanya sa lipad pero saktong nadaplisan ang maliit. Bubulusok na sana, kaso mabilis ang kasama. Nilipad palayo. O sige, swerte pa kayo dahil nakatakas pero yung anak mo, duda ko mabubuhay pa yan. Ang lalakas ng loob yung pumunta pa talaga dito sa tahanan ko ha. Kaya siguro hindi mahanap sa ibang lugar. Nandito pala kayo sa baluarte ko. Paring Pilon, ako salamat naman nandito ka na. Hindi namin alam ni Ruben yung gagawin ah. Kapala saan ka ba pumunta? Kakarating mo lang kanina. Tapos, bigla ka na namang umalis? Saan ka ba talaga galing? Anong sinasabi mong biglang umalis kakarating ko lang ngayon. Hindi pa ako umuwi. Teka, sandali. Bakit? May dumalaw ba dito na kinopya ang itsura ko? Walang nakaimik. Dali-daling sinilip ni Ruben ang kwarto ng ama. Wala namang pagbabago pero mahihinigan na may mali. Maging si Tatay Pilo sinuri ang paligid. Matapos ang ilang sandali, pumunta sila sa sala upang pag-usapan ang nangyari. Dito na binahagi ang napapansin nung nakaraan. Si Paring Badong ang nauna. Isa-isang sinalaysay ang impostor na hindi lang isang beses nakasalamuha. Sinundan ito ni Ruben. Dito na rin napaamin ng ama na hindi lang sila ang naguguluhan. Maging si Tatay Pilo mismo, napapansin na may gumagaya ng pagmumuka. Kung ganon, ano po ba talaga ang nangyayari? May mag-ina. Yung nasa gasaan namin ni Mang Badong, may aswang. Tapos, ito gumagaya naman ang itsura nyo. Ano po bang nagaganap? Pati kabuhayan natin naaaberya. Oo nga naman pare. Hindi lang naman to tungkol sa'yo eh. Pangkalahatan to. Kung may problema ka dyan sa tungkulin mo bilang antingero, baka pwedeng gawan mo naman ang paraan. Wala ako sa posisyon para magsalita. Nakikituloy lang ako sa tahanan ninyo eh. Pero ang akin lang naman, para sa kaligtasan ng mga bata, para sa ating lahat. Pasensya na talaga kayo. Alam kong nakakaperwisyo ang pangyayari. Pero ganito, sige. Sasabihin ko ang plano. Gusto ko makapasok sa bahay na ito ang impostor na yon.
Huhulihin ko siya sa akto. Hindi ko masasabi na konektado ito sa mag-inang layog. Pero huwag kayong mag-alala. Hanapan ko ng paraan para matigil na to. Wika ni Tatay Pilo. Kinabukasan dahil marami ang order, isinantabi ang usapan kagabi. Abala ang lahat sa pag-aayos ng mga itlog. Doble ang kilos dahil kailangan pang palitan ang nabasag nung nakaraang delivery. Si Paring Badong ang pabalik-balik sa mga suki para maghatid. Si Tatay Pilo ang nagkakarga. Si Ruben naman ang isa-isang sumusuri sa kulungan para maghanap ng itlog. Sa kalagitnaan, hindi inasahang makatuklas ng mutya. Mutya ang kaagad pumasok sa isip nang mahawakan ang tumitigas na itlog. Mas maliit, bagyang makintab. Naiiba ko ay kukumpara sa lahat. Ganito rin kung ilarawan ng ama ang hawak na mutya. Kaya pinagpalagay ni Ruben na ito ay isa ring gamit. Nakaramdam ng tuwa. Kaagad itong itinago. Hindi na mapakali habang nagtatrabaho, lalo na kung kaharap si Tatay Pilo o si Paring Badong. Sa kabutiang palad, hindi nag-uusisa ang mga ito. Pagsapit ng hapon, sumama siya kay Paring Badong sa paghatid ng balot. Sa likod sumampa si Ruben para bantayan ang mga karga, kaya nabigyan ng pagkakataon upang pagmasda ng mutya. Tama ang binata, isa itong mutya. Ang kailangan na lang ay patunay na may kargang bisa. Nakiayon naman ang pagkakataon dahil maya-maya pa, nakarating na sa tindahan ng suki. Dali-daling diniskarga ang mga tray ng itlog, pero sa kalagitnaan natigilan ang binata. Ramdam na ramdam ang pagiging aktibo ng mutya. Hindi maiwasang pagmasda ng paligid. Iilang tao lang ang kasama ngayon. Bukod kay Paring Badong, may-ari ng tindahan lang ang kilala. Ang iba kasi ay trabador. Tinuloy ng binata ang pagmamasid hanggang sa napagtanto kung sino ang tinuturo ng tangan. Sa pagtatanong, kakasimula pa lang ng trabahador na si Kokoy. Wala ring sapat na pagkakakilala dahil bigla itong sumulpot. At dahil nangangailangan ng tao sa tindahan ay kagad pinapasok, sinadya ng binata na lumapit sa gawin nito. Kumpirmado ang pagkatao dahil lumakas ang senyales. Isa pa, kapansin-pansin ang reaksyon. Nagpipigil din na hindi mahalata ang kilos. Hindi muna sinindak ni Ruben. Nang pauwi na, nagdadalawang isip sumama kay Paring Badong. Gustong manatili para bantayan ang aswang. Magpapaalam na sana pero biglang bumuhos ang ulan na para bang pagkakataon na mismo ang pumabor. Ilang oras din ang lumipas. Todo pa rin sa pagbuhos ang ulan. Walang nagawa kung hindi makisilong sa bodega. Mga trabahador ang kasama. 10 oras na ng gabi pero hindi man lang inantok si Ruben. Nag-aalangan din tumingin sa kabila kung saan nakapwesto si Kokoy. Ito rin, binabantayan ang kilos niya. Maya-maya pa, naubusan ng gas ang mga lamparilla. Tulog na ang karamihan, kaya walang naglagay ng gaas. Sinamantala ni Ruben ang pagkakataon. Lumingon pero dahil madilim, hindi rin malaman kung nasaan si Kokoy. Pero dahil sa aninong gumagalaw, nasundan ito ng binata. Pumuslit ang lalaki sa likod. Kamunti ka na sanang maabutan kaso hindi tumuloy si Ruben. Napukaw ang pansin. Sa kabila ng pagkakaroon ng tangan, hindi sapat ang kaalaman para lumaban sa isang aswang. Sa huli, bumalik sa pwesto at naghintay. Kaso nga lang sa pagtila ng ulan hindi na muling nakita si Kokoy hanggang sa nakaalis na sila sa lugar. Habang nasa daan, napansin ni Paring Badong ang kilos ng binata. Kinabahan naman si Ruben.
Maiging tinago ang mutya. Napapansin ko parang hindi ka mapakali ah. Natatakot ka bang mapagalitan ng tatay mo? Naku, hindi mo kailangang isipin yan. Parang hindi mo naman kilala si Pilo. Mauunawaan tayo noon, lalo na sa ganitong pagkakataon. Inabutan tayo ng masamang panahon. Oh, ano yung hinahawakan mo sa bulsa? Kapon pa yan ah. Ito po, wala po to. Malamig lang po yung kamay ko kaya pinasok ko sa butas. Hindi na nagtanong pa si paring Badong. Pero si Ruben naman may napansin sa tabi ng daanan. Nakatindig ang mag-ina. Ang nakakakilabot pa, akay sa bisig ang bata, walang malay. Sinunda ng tingin ang sasakyan nila na para bang humingi ng saklolo. Pinatigil ni Ruben. Nagmamadaling lumabas. Nagtatakang sumunod si paring Badong. May problema ba, Ruben? Batang to talaga. Kung makapagpahinto ka sa kalagitnaan pa ng kabayo anak na. Hindi ba sila yung nasagasaan natin nung nakaraan? Manang, ayos lang po ba kayo? Naku, iba na to, Ruben. Bumalik ka na sa sakyan. Bilisan mo! Nagunahan sila sa pagtakbo. Pinaharurot kagad ang sasakyan. Habang lumalayo, tanaw ni Ruben sa side mirror ang mag-ina. Malayo na pero para bang hindi lumiliit ang refleksyon. Nang kapain ng bulsa, aktibong-aktibo ang tangan. Nagulat pa nang magsalita si paring Badong. Kulang na lang. Sabihin ko may gamit ka dyan ah. Para kang si tatay mo. Nung una niyang hawak yung mutya eh. Ano ba talaga meron sa bulsa mo? Wala nga po, bilisan nyo na lang. Bilisan nyo po yung pagmamaneho. Nakikita ko pa rin po sila eh. Wika ni Ruben. Hindi magawang iwan ng tingin ang side mirror. Kung hindi lang lumiko ang sasakyan, matatanaw pa din ang mga ito. Pagdating sa tahanan, binahagi kagad sa ama ang buong kaganapan. Matyaga itong nakinig. Kaso nga lang, may napapansing mali si Ruben. Dito naisip na baka hindi ang mismong ama ang kaharap. Upang makasigurado pumuslit sa kwarto, tinitigan ang mga gamit. Naalerto ng mapagtanto na wala ang mutya. Kapag wala ito, ang ibig sabihin ay wala si Tatay Pilo. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, tinutukan ng itak. Naalerto si paring Badong. Gayon din ang nagpapanggap. Hoy, ano ba ginagawa mo, Ruben? Tatay mo yan. Nakakalimot ka ba? Ibaba mo yan. Sandali po, Manong. Mamaya ako na ibababa yung itak kapag dilantad niya na ang tunay na itsura. Sigurado ko hindi siya si tatay. At ikaw naman, ipakita mo ang mutya. Katahimikan ang namayani. Nag-iwas ng tingin si Tatay Pilo. Dahan-dahang tumayo. Lumakad palapit sa pintuan. May kinuha sa buslo. Pero sa paglingon nito, ngumiti at kumaripas ng takbo. Dito nakumpirma na ibang tao nga ang nakausap. Nagabulan, hindi na alam kung saan lugar napadpad. Napagtanto lang ni Ruben nang hindi na nasundan ng lalaki. Ang bumungad ay makapal na kagubatan. Hindi maiwasang kilabutan ng marinig ang iba't ibang huni. Sinundan pa ito ng pagpagaspas ng pakpak. Maya-maya pa, isang nilalang ang umatake sa kanya. Walang sandata si Ruben kaya ang tanging ginawa ay tumakbo, umilag at magdasal. Sinubukang hanapin ang daan pero lalo lang naligaw. Kinuyom ng mabuti ang mutya. Sinubukang iwasiwas sa nilalang. Ito na lamang ang ginawang panlaban. Sa kabutiang palad ay tumalab. Nahirapan sa paglapit ang aswang. Sa pagsisikap na makatakas, napadpad naman sa hindi pamilyar na lugar. Nakita niya rin si Kokoy. Nagulat ito nang magkita sila.
Sa kabila ng katauhan, napilitan si Ruben na makisama. Wala na siyang pagpipilian pa kung hindi makiayon. Ikaw yung trabahador sa tindahan, di ba? Ako nga pala si Ruben. Taga rito ka nang ba? Naligo kasi ko eh. Hindi ko mahanap yung daanan. Baka pwede mo ituro sa akin yung palabas ng lugar na to. Teka. Hindi na ako pwede maglakwatsa kapag ganitong oras eh. Ikaw na lang umuwi sa inyo, tagasang ka ba? Sa napapansin ni Ruben, natatakot ang binata kaya naman tinago niya ang mutya. Hindi kita sasaktan. Alam ko may lahi ka. Huwag ka mag-alala, wala naman akong balak sa'yo eh. Ang sa akin lang, tulungan mo ako makaalis sa lugar na to. Hindi na ako pwede maglakad-lakad ng ganitong oras. Kung gusto mo, pwede ka sa tinutuluyan ko. Ako lang naman mag-isa doon eh. Bukas na kita ihahatid sa tamang daanan. Isasabay kita pagpunta sa trabaho. Tinimbang ni Ruben ang sitwasyon. Mag-isa lang si Kokoy. Sa tansya niya, kakayanin niya ito kung sakali mang magbalak. Kunot noong sinuri ang bahay, kamot ulong napatitig sa naglalakihang butas ng dingding. Akala ko pa naman bahay. Nakikisilong pala tayo sa isang abandonadong lugar. Dito ka ba talaga nakatira? Oo, pero wag kang mag-alala. Hindi ito ang tulugan natin. Madalas pumapasok dito ang may lahi. Hindi ko alam kung bakit dito sila nananatili. Halika, sumunod ka sa akin. Namangha si Ruben dahil pag-ikot sa sirasirang kusina, bumungad ang maliit na pintuan. Ang hinukay na silong ay ginawang maayos na kwarto. Nakahinga ang binata dahil ligtas ang tulugan. Kaso nga lang naudlot nang mapagtanto ang kasama. Binalaan niya ito na kung sakali mang magutom sa kalagitnaan ng gabi, huwag siyang magkakamaling galawin. Tumango lamang ito. Kanya-kanya na sila sa pagsampa sa higaan. Kagaya ng binanggit ni Kokoy, may gagawin na aswang sa abandonadong bahay. Naglalakasan ang pag-angil ng mga nilalang. Kahit nasa silong sila, imposibleng makapasok. Nangangamba na rin si Ruben, hindi makatulog sa pag-aalala. Nakaupo na lamang habang yakap-yakap ang mutya. Napansin ng binata ang pagtalikod ni Kokoy. Hindi rin ito mapakali dahil sa tangan. Gayunpaman hindi ito pinansin. Nangibabaw ang proteksyon para sa sarili. Sa kalagitnaan may pamilyar na presensyang napansin si Ruben. Nang silipin hindi na nagtaka nang mapansin ang layog. Dali-daling naganap ng matulis na bagay para sumugod. Pero bago pa mabuksan ang pintuan, pumigil si Kokoy. Tandaan mo, madalas daanan ng iba't ibang halimaw ang lugar na ito. Kahit gaano pa kalakas ang mutya mo kapag nagkaisama ngayon, siguradong matatalo ka. Magiging hapunan ka lang nila. Ikaw rin, kung gusto mo talagang lumabas at magpakita sa kanila, wala na akong magagawa. Hindi na kargo ng konsensya ko mangyayari. Napukaw ang pansin ni Ruben. Dahan-dahang kumalma at bumalik sa higaan. Gusto mang gumante sa aswang. Nagpigil na lang muna. Kinabukasan maaga silang naglakad patungong tindahan. Sumakto naman na naroon si Paring Badong at Tatay Pilo. Umabot sa bayan sa paghanap sa kanya. Nakahinga ang mga ito nang makita siyang ligtas. Kaagad ding nawala ang tuwa nang mapansin ang pagtitig ng ama kay Kokoy. Ang binata naman, napaiwas ng tingin, nagmamadaling bumalik ng tindahan. Bagong trabador po yun si Kokoy. Sa kanila po ako tumuloy kagabi. Nakasalubong ko po siya sa gubat eh. Nakiusap ako na tulungan niya ako. May problema po ba sa kanya? Yung titig niyo po kasi. Wala. Mabuti pa umuwi na tayo. Mag-isa lang ang kapatid mo doon. Paring Badong, ihanda mo ang sasakyan. Iniba ng ama ang usapan.
Gayunpaman hindi nakaligtas sa binata ang palaisipan sa titig ng ama kay Kokoy. Dala-dala ito sa buong biyahe, pero naudlot sa kalagitnaan ng masipat ang mag-ina. Ganon pa rin ang postura nito. Karga ang walang buhay ng anak. Si Tatay Pilo ang humarap sa mga ito. Pinatay niyo. Pinatay niyo ang anak ko kaya magbabayad kayo. Clarissa, namayapa na ang anak mo. Mas mabuting ilibing mo yan. Tama nga si Mang Cristoto, nababaliw ka na. Ilang taon kitang hinanap eh. Pumanaw na lang ang ermitanyo. Ngayon lang uli kita nakita. Lumitaw ka pala nung gabi, pero nagawa mo kong takasan. Sinagasaan at sinaksak ng patalim na may lason. Pinatay niyo ang anak ko kaya magbabayad kayo. Clarissa, walang sino man ang may gusto sa pangyayari. Kung hindi yan sumulpot sa gitna ng kalsada, hindi mababangga. At kung hindi ka sumugod sa bahay, malamang walang saksakan na mangyayari. Ano ba talaga ang sadya mo? Bakit bigla ka nalang nagpakita? Para patayin ka. Hinanap mo ko para patayin alinsunod sa utos ng ermitanyo. Hindi ka tumigil kakahanap. Kaya naisip kong unahan ka na. Pero ang anak ko, nauna mong biktimahin. Huwag ka magkakamali. Mataas pa ang sikat ng araw, Clarissa. Maghunos dili ka. Baka araw pa ang papatay sa'yo. Napukaw ang pansin ng Ali. Dahan-dahan itong umalis hanggang sa sumuot ng kakawyan. Hindi nagustuhan ni Ruben ang ginawa ng ama. Nagpipigil siya ng inis hanggang sa makauwi ng bahay. Pagbaba pa lang sinumbatan na ang ama. Ano po ba talaga nangyayari? Ang bunga kala ko nagawa niyo na ng paraan. Nabigyan niyo na ng solusyon yung problema. Bakit sinasabi niyo pa sa kalaban na pagdiskitaan pa tayo? Pagkakataon na kaso pinatakas niyo pa. Ayusin mo ang tono mo. Tinitimbang ko ang sitwasyon. Huwag kang magsalita na parang mas magaling ka pa kumpara sa akin. Hindi porket may mutya ka, aasta ka na marami kang alam. Natigilan si Ruben nang marinig ang sinabi ni Tatay Pilo. Kagad napahawak sa bulsa. Mabuti na lang, hindi na nag-usisa pa ang ama. Sa nangyaring sagutan, tila ba lumayo ang loob sa isa't isa. Tahimik si Tatay Pilo, samantala nahihiya si Ruben. Kung hindi lang nag-isip ng paraan si Paring Badong para mag-ayos ang dalawa, magpapatuloy ito. Hindi tinago ng binata ang pagkakaroon ng tangan. Matanong ko lang po, bakit po gumana ka agad? Wala naman po akong ginawang dasal ah. Hindi din po ako nagdebosyon. Aktibo na po ba yan nung una pa lang? O baka naman may antingerong napadaan tapos nahulog lang yan? Iba ang pamamaraan ng mutya. Ito ay galing sa kalikasan. Buhay na yan. Ang tanging inaantay na lang, taong hahawak at mag-aalaga. Kahit kakadampot mo pa lang, mararamdaman na ng mutya ang pagiging dalisay at buo ng iyong puso. Siguradong kakapit yan sa'yo. Pero tandaan mo, mas mainam na magdasal, magdebosyon upang lalong tumibay ang bisa. Ano, tuturuan ba kita? Ito ba talaga ang gusto mong gawin? Tanong ng ama na ang tinutukoy ay pagiging manunugis. Kaso sa isip ng binata, kung idadaan siya sa aral ng ama, mahabang oras ang igugugol, maaantala ang kasalukuyang hinaharap. Pag-usapan po natin yung nangyayari. Sino po pa talaga yung mag-ina? Anong kinalaman niya sa atin? At saka parang kilalang kilala nyo, halata naman eh. Yung gumagaya sa itsura nyo, may balita na ba? Sinundan ko siya. Siya ang dahilan kung bakit napadpad ako sa gubat. Kaya nakitulog ako kay Kokoy. Mabuti na nga lang, hindi ako kinain nun eh. Napansin ng binata ang pananahimik ng ama.
matapos banggitin si Kokoy. Hindi ka ba sinaktan o binantaan ng kokoy na yon? Sana ginamit mo ang mutya. Humingi ka ng gabay para makauwi. Delikadong ginawa mo. Hindi natin kilala ang binatang yon. Hindi nga po ba kilala o sadyang ayaw niyong kilalanin? Sa nakikita ko po kasi sa inyo, parang kilala niyo po si Kokoy eh. Ayaw niyo lang lapitan. Nahimigan ni Ruben na hindi komportable ang ama. Nagduda ang binata na may ugnayan nito kay Kokoy. Hindi lang nausisa dahil panay iwas ng usapan si Tatay Pilo. Si Clarissa, ang nanay na aswang. Kaanak yon ng ermitanyo. Nayanggaw si Clarissa. Mga pasyente ni Mang Cristosto ang dinali niya, kaya nakiusap ang matanda na tulungan ko. Ako ang inutusang puksain. Kaso nga lang, ngayon ko palang muling nakita at may anak pa. Hindi ko pinuksa kanina dahil gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon na magluksa sa bata. Huwag kang mag-alala, hinanda ko na ang libingan ng mag-ina. Liligpitin ko rin sila sa lalong madaling panahon. Siguraduhin niyo lang po para mabawasan na ang problema natin. Wika ni Ruben. Pero ang isipan ay nasa ideya kung ano nga ba ang koneksyon ng ama kay Kokoy. Para makakuha ng kahit kaunting impormasyon, nagpatid ang binata sa pinagtatrabahuhan ni Kokoy. Hinintay hanggang sa matapos sa gawain. Kaso nga lang, hindi malapitan dahil kagad kumakaripas ng takbo. Naiinis habang nakikipaghabulan. Tinawag ng tinawag pero ayaw makinig. Tumigil si Ruben nang makitang tumigil si Kokoy. Nasa harapan ito ng abandonadong bahay pero sa pagkakataong ito, kakaiba ang tinginan. Maya-maya pa na-alerto nang mapansin na may iba itong kasama. Lumakas ang senyales ng tangan, kaya naman nagmamadali ng umalis. Saktong napadpad ng kalsada ng matanaw ang figura ng ama. Tinawag niya ito pero kagad napansin ang paywatig muli ng mutya. Nang suriing mabuti, tahimik si Tatay Pilo. Nakangiti lang, walang kurap. Kakaiba ang kilos nito na parabang gumagalaw lang ayon sa kung ano ang utos. Kinokontrol ang isipan. Nang mapansin itong bumilis ang hakbang, kumaripas ng takbo ang binata. Pagdating pa ng bahay, nagdadalawang isip lumapit kay Tatay Pilo. Nadala sa engkwentro sa impostor. Saka lang nakipag-usap ng makumpirmang ama niya nga ang karap. Ang lala naman siguro ng ginagawa mo. Tatay mo naman ang kasama natin ah. Pati kapatid mo natatakot. CJ! CJ, nasa ba yun? Hindi dumaan dito ano? Tumulong si Ruben sa paghanap. Ang ama ay pumasok ng kwarto para magdasal. Hindi naglaon natagpuan ng kapatid pero may kinakausap. Si Clarissa. Walang pagdadalawang isip na humugot ng itak. Halos sabay pa sila ni Paring Badong. Kagad lumayo ang ali. Pero duda si Ruben na wala itong ginawa sa bata. Hinawakan sa kamay ang kapatid. Pinakuyom dito ang mutya. Habang sinisindak ni Paring Badong ang babae, napako kay CJ ang tingin. Hindi nagustuhan ng binata ang paraan ng titig. Yung bang, akalain mong anak niya ang bata. Hoy, wag mong titigan ng kapatid ko ha. Sundutin ko yung mga mata mo eh. Manong itaboy mo yan. Kapag hindi ako nakapagtimpi, tatadtarin ko yan. Hindi na kailangan pang itaboy dahil kusang umalis si Clarissa na parabang dumayo lang para manginis. Huli na nang lumabas si Tatay Pilo pero hindi to nagpapigil. Dali-daling hinabol ang babae. Naiwan si Ruben para bantayan ng kapatid. Bigla na lang nangisay. Sinuri ang katawan. Wala namang sugat o kung anuman. Maliban na lang sa kasalukuyang sitwasyon. Kahit anong pagpapatahan ayaw pa rin. Mula sa pangingisay,
Inapoy ng lagnat. Sinundan ng walang tigil na pag-iyak. Naguguluhan si Ruben sa gagawin. Panay silip sa labas. Tinitignan kung nariyan ba ang ama o hindi kaya si Paring Badong. Kung ano-ano ang pinapainom. Mga gamot na nakikita sa tabi-tabi. Lumalala na ang sitwasyon ng kapatid hanggang sa mawalan ito ng malay. Nataranta ang binata. Sumisigaw habang humingi ng saklolo. Kaso nga lang dahil sa lagay ng lugar na malayo ang kapitbahay, wala ring dumating. Inantay pa kung kailan makakabalik ang ama at si Paring Badong. Saka lang naagapan ang kondisyon ng bata. Nang may masmasan ang lahat sa nangyari, pinag-usapan ng takbo ng lakad. Sa kabutiang palad nagawang iligpit si Clarissa. Nakalibing na rin ito katabi ang anak. Ngayong wala na ang mag-inang layog, nabawasan na ang problema natin. Yung impostor na lang ang hindi pa. Wala kong ideya kung saan siya hahagilapin. Hindi pa rin nagpakita nitong nakaraan eh. Naguguluhan tuloy ako kung elemento nga ba yun. Bukod po riyan, may isa pa si Kokoy. Nung huli, banting niya sa akin eh. Nagtawag pa siya ng kasama. Hindi ko lang nakilala kung sino-sino eh. Tumakbo na ako kaagad eh. Tapos, hindi niyo ba po sinasagot ang tanong ko? Ano ang ugnayan mo sa binatang yun? Muling natahimik ang matanda. Hindi makatingin ng diretsyo kay Ruben. Sa inaba ng katahimikan na wala ng gana ang binata, dinaig na rin ng pagod kung kaya't nagpahinga. Gayon pa man na natiling palaisipan ang koneksyon ni Tatay Pilo kay Kokoy. Hindi nagtagal. Kagad sinagot ng pagkakataon ang katanungan. Panahon na rin mismo ang nagbigay daan para malinawan si Ruben. Isang hapon habang lihim na sinusundan si Kokoy, dito natuklasan na ito ang impostor ng ama. Bukod sa pagiging aswang, kaya din ito na magpalit ng anyo. Gagayahin ang kanyang nais. Mabuti na lang may sabulag ang mutya ng binata, kaya malaya itong nasundan. Binuntutan ng impostor, kalmado itong nag-intay ng pagkakataon para makalapit sa tahanan. Nang umalis si Tatay Pilo at Mang Badong para mag-asikaso ng negosyo, kumilos naman ito. Sa kwarto ng ama ang punta. Hinalungkat ang mga gamit. Laking tuwa nang makita ang mutya. Nang makita si CJ, nakaswal ang pakikitungo sa pag-aakalang ama ang karap. Binalingan nito ng pansin, pero hindi pinakitaan ng awa. Kagad sinampal. Binasag ni Ruben ang sabulag at sinugod ang impostor. Nagulat si Kokoy nang tumambad ang panlilinlang. Huli ka na! Ikaw pala ang nagpapanggap. Ikaw ang kumukuha ng wangis ni tatay. Ano ba talaga ang sadya mo? Bakit mo to ginagawa? Dahil nagkabukingan na. Ipapaliwanag ko sa'yo ang ayaw sabihin ng tatay mo. Alam kong tinutugis niya ang mag-inang layog. Sinamantala ko ang pagkakataon. Nakisabay sa problema. Hindi ko lang inaasahan na madali palang puksain ang aswang na yon. Bakit ba ang dami mong satsat? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Bakit mo ginagaya si Tatay Pilo? Dinuro ni Ruben ang itak, pero hindi pa rin nasindak ang binata. Masyado ka namang nagmamadali. Sigurado ka bang kaya mong tanggapin ang katotohanan? Huwag na maraming satsat. Sabihin mo na lang. Anak ako ng tatay mo sa una niyang asawa. Tinakwil niya ako dahil may lahi. Ang unang asawa ng tatay mo, yun ang pinakasalan at ako ang bunga. Pangalawa lang ang sayo. Ano? Natahimik ka ata. Napatitig lamang si Ruben. Alam niyang hindi kasal ang mga magulang, pero walang alam na may naunang pamilya ang ama. Ano ba kasing lahi meron ka? Aswang ka ba talaga? Ang buong akala mo ako ay aswang. Isa lamang akong tao na may karunungan sa panlilinlang.
Mukhang mahusay ang pagpapanggap ko dahil naguluhan ka. Mambabarang ang nanay ko na iniwan ng tatay mo. Huli na nang malaman ni Pilo, kaya kaagad akong inabandona. Isipin mo, nasa sinapupunan pa lang ako ng mga panahong yon. Swerte niya lang dahil hindi gumante si nanay. Dahil kung oo, malamang wala ka pati ang kapatid mo at lalong hindi magkakatuluyan ang nanay at tatay mo. Nga pala, nasaan ba ang nanay mo? Wag na wag mong isasali si nanay sa usapan natin. May kaalaman ka sa pambabarang, tapos kapatid pa kita? Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na saktan ka o yung kapatid mo. Ang gusto ko lang ay guluhin si Pilo. Wasakin ang gamit niya at ibalik siya sa posisyon niya noon. Yung tipong isang kahig, isang tuka. Tinignan lamang ni Ruben si Kokoy. Bumalik ito ng kwarto para kunin ang mutya ni Tatay Pilo. Nilalabanan ng binata ang sarili. Pinipigilan. May parting nagsasabi na hayaan si Kokoy na makagante sa ama. Nauunawaan niya ang himutok nito sa buhay. Kaso nga lang, paglipas ng ilang sandali ay pinigilan niya ito. Pwede niyo naman pag-usapan eh. Malaga kay tatay ang bagay na yan. Matagal ko nang inantay ang pagkakataon na ito kaya wag mo kong pigilan. Kung magpupumilit ka, sigurado magkakasubukan tayo. Alam kong bago pa ang tangan mo. Hindi mo sigurado kung kaya kanyang protektahan. Gusto mo bang subukan natin? Naalerto si Ruben na magsimulang umusal si Kokoy. May pagtataka dahil kakaiba ang pamamaraan ng pagbigkas. Agaran din ang epekto, nakaramdam ng pananakit ng dibdib. Otomatikong idiniin sa katawan ng mutya at hinayaang alisin ang bisa ng tigalpo sa kanya. Muling umatake si Kokoy pero sa puntong ito si CJ ang tinamaan. Dumugo ang ilong at naghabol ng hininga. Nakiusap si Ruben na tumigil, subalit walang balak ang kapatid sa labas. Sa puntong ito, napilitan ng binata na hugutin ang libreta ng ama. Ginawa niya itong panangga, pinayakap sa kapatid. Huwag mong idamay si CJ. Tayo lang ang magkalaban dito. Gusto mo magkasubukan tayo ng lakas, hindi ba? Halika, ako lalaban sa'yo. Matapos magsalita, sumuka ng dugo si Ruben. Napakadami ng inilabas ng katawan. Hindi lang yun. May matutulis na sumusundot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagsimula na rin sumakit ang ulo. Dahan-dahang lumabo ang paningin. Hindi maunawaan ang nangyayari sa sarili. Hindi na makapag-isip ng maayos. Magsilbing aral sa iyo ang bagay na ito. Bago lang sa iyo ang mutya. Wala kang kaalaman sa lihim na karunungan, kaya huwag ka masyadong magyabang. Wika ni Kokoy. Binalingan nito si CJ. Kinuha ang libreta at pinunit. Sinampal-sampalang binata at tinakot pa. Tumakbo si CJ. Hindi nagkasaya ng oras para humabol. Binalik niya ang atensyon kay Ruben. Sa kabilang banda nilalabanan ng binata ang nararamdaman. Nagdasal sa kaloob-looban. Maya-maya pa dahan-dahang humugot ng lakas. Nakuwang tumayo at tumarap kay Kokoy. Nagulat naman ito nang makita siyang lumalaban. Talagang lumalaban ka ba? Sige, dagdagan natin ang parusa para makilala mo ang tunay kong lakas. Naglabas ng langis si Kokoy pagkatapos bumigkas ng nakakapangilabot na orasyon. Sinabayan nito ng dasal ni Ruben sa pamamagitan ng isipan. Simpleng dasal lang na humihingi ng karagdagang lakas sa mutya. Maya-maya pa laking gulat ni Kokoy. Wala nang epekto ang ginagawa niya. O bakit parang natataranta ka? Huwag mo sabihin yan lang ang kaya mo. Ilabas mo ang totoo mong lakas. Sa inis ni Kokoy, winaksi ang pag-oorasyon. Lumapit at sunod-sunod na umatake. Tinamaan si Ruben. Mahina pa siya dahil sa tigalpo.
Gayunpaman minabuting sumabay hanggang sa napuruhan. Hindi na pinalampas ng binata ang pagkakataon. Sunod-sunod ang pagsugod. Hindi hinayaang makaganti. Nakakuyom ang mutya sa loob ng kamay. Diretso sa bibig ni Kokoy. Ilang ulit na malalakas na atake ang binitawan ni Ruben. Mararamdaman ang pagyanig sa buong paligid. Maging ang daloy ng hangin. Mararamdaman ang puwersa sa bawat pagdampi ng kanyang kamao. Ito rin ang kumitil sa buhay ng kalaban. Hindi na kontrol ni Ruben ang sarili. Namalayan na lamang, patay na ang kalaban. Hindi naman nagsisi si Ruben. Para sa kanya tama ang ginawa. Pinaslang ang taong kampo ng kasamaan. Sumakto din ang dating ni Tatay Pilo at Paring Badong. Parehong nagulat sa nakita. Walang nakapagsalita. Mahabang katahimikan ang bumalot sa paligid. Matagal bago umimik si Ruben Sama. Ilang araw din ang lumipas magmula nung inilibing si Kokoy. Magmula ng araw na yon, hindi sila nag-usap. Umiwas ang binata. May hinanakit sa ama. Nagintay lang din si Tatay Pilo hanggang sa hindi na nakapagpigil. Ito na mismo ang umamin. Kilala si Kokoy. Ito ang anak sa unang asawa. Mahirap para kay Ruben na tanggapin ang katotohanan. Buong buhay niya, inakalang sila lang ang pamilya. Dito naunawaan ng binata kung bakit malayo ang loob ng ina sa ama. Pero tumulong ang paglipas ng panahon para magkalapit muli ang mag-ama. Wala rin kasing pagpipilian si Ruben kung hindi makipag-ayos. Nasa iisang bubong lang sila. Hindi makatiis sa magbingi-bingihan sa mahabang panahon. Nagkamabutihan, hindi lang bilang mag-ama, kundi magkasangga sa tungkulin. Masalimuot man ang nakaraan na kailangang tanggapin ni Ruben. Pero para sa kanya, ito ay kasama sa mga gampanin bilang bagong tagapangalaga ng mutya. Alam niya rin sa kanyang sarili na malaki ang naitulong ng gamit sa kanya upang tanggapin ang sitwasyon. Mas nangibabaw kay Ruben na panindigan ang kanyang propesiya bilang tagapangalaga ng mga nangangailangan at bilang pagbibigay ng tulong sa mga taong lumalapit sa kanila. Si Tatay Pilo lamang ang makakapagturo sa kanya ng mga kaalaman. Kaya naman ang mabuting hangarin ang naging daan upang sila ay mag-usap muli, upang sila ay magkaayos. Hindi lang sila nagsasama bilang mag-ama. Inaalay nila ang kanilang buhay upang tumulong sa mga nangangailangan. Ito ang dakilang tungkulin. Ito ang dakilang layunin ng mga taong nagtatangan ng malakas na gamit. Kalimutan ang sariling interes. Ialay ang sariling buhay para sa iba. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan
kalusugan at gabay sa araw-araw, pero kailangan din natin ng depensa espiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo bracelets, mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating revuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, gintong palay money amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to, mga kabayan, para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayong 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay pulang tela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you, kabayan. Gintong palay, money amulet. At syempre, mga kabayan ko, ang panglima, hindi mawawala ang kaluban de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka, kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga tubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang, kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Likha Merchandise. Kung interesado ka, kabayan, pwede mo i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Likha Merchandise. Ingat sa mga scammers.